Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus po lamang. Dobling paggalang po, pagrespeto at patuloy na pag-aalaala sa mga ginintuang turo at aral ng ating po mga magulang sa mahal na Panginoon, ang ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ang ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Sa ating pong mga beloved Almeda family, sa ating pong beloved ministers, beloved preachers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Isa po ako sa pinagpala ng ministeryong ito dahil po mula po sa mga kaguluhan, kahirapan, pinagpala po kami sapagkat kami magkakapatid ay maagang naulila sa magulang at kami po ay nakatira lamang sa mga lansangan, sa dako ng Tondo, sa Divisoria, sa Walduna. Subalit napakabait ng ating pinakamamahal na Diyos. Alam niyo po mga minamahal, may palatuntunan pala ang Diyos sapagkat ako po ay driver ng dati ng Cavite. Ng bus driver po ako mga minamahal. Wala akong hinahanap kundi mga barkada, mga bisyo. Nagmamaneho ko ng bus mula Cavite hanggang Maynila. Ang aking sigarilyo ay marijuana. Tuwan-tuwa ako kapag may nangyayaring kaguluhan. At dumating na po ang pagkakataon na nakasama po ako sa isang gang sa dako ng Cavite, yung Voltage 5 gang. Doon po sa mga nakakatanda, maaaring kilala niyo po ang gang na to, mga minamahal na gumagawa ng puro kalokohan, puro hindi magandang ginagawa ng isang tao, mga minamahal. Kapag nangyari po nung madisgrasya na ang aking mga kasamahan sa dako ng Dasmariñas, doon na po ako kinabahan. Sabi ko, mukhang ako nasusunod. Ang sabi ng aking beloved wife, mabuti pa, magpunta na lang tayo sa dako ng Palawan, doon ka na magbagong buhay. Siyempre po, natatakot na rin ako dahil ako na lang mag-isa natitira. Sumama na po ako sa dako ng Palawan, kasama ko ang aking po mga kapatid. At doon po namin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat grupo ng manggagawa ng Jesus Miracle Crusade, humahayo, bawat baryo hinahayuan nila. Ang sabi nila, may mga sakit ba kaya bagaan sa inyo meron? Sabi ko, Gos, hinihika ka. Magpagabot ka kasi hindi naman, katulad nga po ng karamihan sa atin, dati po ako nasa malaking reliyon. Hindi po ako naniniwalang masyado sa ganito. Pero nung marinig ko yung kagalingan, naaawa ko dun sa kapatid ko, Gos, sumama ka. Baka sakali, mawala yung hika mo. Yung pala, hindi pala pwede yung siya lang mag-isa. Ang sabi sa akin na manggagawa, kayong lahat na kasambahay ni August, sumama kayo. Tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. Right. Sa madaling salita, mga minamahal, hindi ako nagdalawang isip. Ang sabi ko, wala namang mawawala. Kung pagalingin, sumama kaming lahat, sapagkat napakailinis naman ng tubig sa dako ng Palawan, ang ilog. Doon po namin tinanggap, naming magkakapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tubig at nagbabautismo kaming lahat. Alam niyo po mga minamahal, hindi po lamang sa ganun nagtapos ang lahat. Sapagkat ako po dating mabisyong tao. Nung tanggapin ko ang mahal na Panginoon, parang tuwan-tuwa ako pag nagpupuri ang mga manggagawa. 1982, sinusuga ko yung kalabaw ko doon sa dako malapit sa chapel. Narinig ko yung mga manggagawa umiiyak. Umaawit sa mahal na Panginoon. Sabi ko, ano bang klase mga tao to? Madaling araw pa lang umiiyak na, nagpupuri na sa Diyos, siguro nagugutom. Ang ginawa ko, mga minamahal, araw-araw dinadala ko sila ng saging. Saging lang naman ang produkto ng Palawan, tsaka kamote. Dahil mahal ko sila, talagang tuwa-tuwa ako pag narinig ko yung nagpupuri sila. Alam niyo po mga minahal, sa ganun ang ganun, hindi ko alam na binago na pala ang mga buhay namin. Oh, glory to God. Pinagpala na kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating ang panahon na dumating ang salot sa dako ng aming baryo, dako ng Alimanguhan.
tigdas na itim na halos lahat ng mga bata ay nangamamatay. Maging gabi, maging araw, marinig mo ang hiyawan, sigawan. Namatay na ang kanilang mga anak. Ang aking dalawang anak, maliliit masyado. Sarado na yung bahay namin. Ayaw namin mapasukan ng hangin. Pati yung pating, yung palikpik ng pating, iniihaw namin. Para gumaling yung anak namin, tuyo-tuyo na yung bibig. Yung manggagawa, bandang huli, wala na akong magawa. Gusto ko nang may makausap dahil wala na yung mga anak ko, yung mata. Nakalubog na, puro muta. Sabi ko, mga brother, tulungan nyo nga ako. Ano kaya itong mga anak ko? Gagaling pa ba ito? Kaya ako, ayan, pasensya na kayo, mabaho yung bahay namin. Sabi niya, maniniwala ka ba? Na pagagalingin ng Diyos yan? Sabi ko, opo, naniniwala po ako. Umiiyak na po ako dahil gusto ko talagang gumaling ang aking mga anak. Man, hallelujah. Nanalangin kami, humingi ako ng tawad sa mahal na Panginoon. Kasama yung mga manggagawa. Nanalangin sila, mga minamahal, nagtataka ko. Dahil sa aking kabaguhan. Ang sabi nila, sa unang panalangin ng aming minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tigtas na itim, gumaling ka. Sa oras na yun, mga minamahal, hindi ako makapaniwala. Yung dalawang anak ko sabay umihi. Wala namang iniinom na tubig. Man, hallelujah. Tuwan-tuwa na ako, mga minamahal. Glory Sabi to ko, God. Glory to Jesus. ang aking mahal na asawa, mahal po, umiiyak na. Ang sabi niya, gumaling na yata ang anak natin. Sabi ng preacher, sabi ng mga worker, huwag mo sabihin gumaling na yata. Pinagaling na yan ng mahal na Panginoon. Man, hallelujah. Kaya po mga pinamahal, simula nung panahon na yun, 1982, ang sabi ko gusto ko, kasi po dahil sa kabaguhan ko, wala po akong malapastor. Sabi ko, sino kaya si Evangelist Almeda? Sino kaya si Evangelist Almeda gusto kong makita? Sabi ko, ma, mag-ipon tayo ng pera, gusto kong makita yung ating Evangelist Almeda. 1988, pinagpala po, may krusada sa dako ng Luneta, 10 araw. Dumating ako sa pastoral house, mga minamahal, kasama ko yung mga kapatid ko. Walang driver. Dadalawa yung sasakyan ng pastoral house noon. Yung sasakyan ng ating minamahal na pastor at yung coaster, kulay gray, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi ng mahal na pastor, paalis na. Papunta ng Luneta, wala tayong driver. Sabi nila, meron pong driver dito, yung taga Palawan. Tawagin mo. Doon po natupad yung aking pangarap na makita ko ang ating minamahal. Yes, Ibinagala ng mahal na Lord pastor. Doon na po nagkataon, mga minamahal. Tinitigan ako ng mahal na pastor. Ako naman po na tumitingin din, pero parang talagang ibang klase yung nakikita ko sa mukha ng mahal na pastor. Alam niyo po, mga minamahal, sabi sa akin, magmaneho ka. 10 araw sa Luneta. Opo, mahal na pastor. Opo, ako na opo. Basta't ang nakikita ko sa mga mukha ng mahal na pastor, palang maliwanag. Parang hindi ako makatingin. Basta't opo, ako na opo. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi na, tapos na po yung 10 araw na krusada. Uuwi na po kami. Ang sabi sa akin ng mahal na pastor, manggagawa ka na, worker ka na. Right. Hindi ko Hallelujah. alam yung worker. Pero wala akong sapat na salita na para tumanggi sa salita ng ating mahal na pastor. Basta't opo, ako na opo. Gusto kong tumanggi. Meron pa po akong ganun puro sa kagad, hindi ko pa sinasabi. Sabi ng mahal na pastor sa akin, kalimutan mo na ang lahat. Mas pagpapalain ka ng mahal na Panginoon That's dito. right. Hallelujah. Totoo, mga minamahal. Sapagkat natagpo, nasaksiyan ko sa aking paglilingkod bilang driver ang iba't ibang uri ng himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Mga himala na hindi ko makalilimutan Man, hallelujah. kahit kailan ng aming buhay. Isang araw,
dumating din ang aking kahinaan. Nagpaalam ako sa ating naggaling na sila sa Talipaw. Tapos na, andiyan kami sa Fairlane, nagpaalam ako sa ating beloved assistant pastor ba? Lalabas na po ako bilang worker. Sabi ni Mama Dear, wag. Bakit ka lalabas? Ewan ko kung anong demonyo yung pumasok sa akin. Basta sabi ko, Ma, gusto ko na po talaga lumabas eh. O sige. Wisdom talaga ng mahal na Panginoon ang sabi sa akin ng ating minamahal na assistant pastor. Sige, lumabas ka. Ako, tuwan-tuwa ako, pinabiyahan ako. Sabi, pero, puntahan mo muna yung mga kapatiran natin sa dako ng Palawan na iniwan ng preacher doon. Ayusin mo muna. Bilangin mo muna sila. Sa madaling salita, mga minamahal, paalis na ako. Tapos na kaming magpuris na ako ng Fairlane. Ang sabi natin, minamahal na pastor, kung ikaw, Brother Rador, tinuro ko, kung ikaw, Brother Rador, kapag ikaw pinili ng Diyos, ibabalik ka ng muli sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko na po inintindi. Kasi gusto ko na lumabas eh. Basta't yun po, hindi ko makalimutan sa sinabi ng ating minamahal na pastor na kapag ikaw ay pinili, ibabalik ang muli ng mahal na Panginoon dito, mismo sa gawain ito. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, marami nang nangyari sa aking buhay. Nagtagumpay, sa madaling salita, nung pumunta na po sa langit ang ating minamahal na pastora, ating minamahal na assistant pastor, alam niyo po, pumunta po ako sa dako ng Amoranto sa multipurpose. Bagamat doon po ang ating beloved assistant pastor, sabi ko, Ma, kinakausap ko pa rin siya. Ma, hindi pa po ako nakakalabas. Sabi ko, hindi pa po tapos yung tinuutos sa akin. Pero meron na po 17 na kaluluwa. Ang naiipon ko, hindi ko mapabayaan. Sa madaling salita, talagang hindi natupad yung sinabi kong lalabas na ako. Pero nung pinagpala na at may pumalit na sa akin, doon na po natupad na pinagpala naman ako sa aking buong mga hanap buhay. Hindi ko alam, mga minamahal, na may layunin pala ang Diyos na higit na pagpapala para sa aking buhay. Nadisgrasya ang aking anak, mga minamahal, sa dako ng Nueva Vizcaya. Patay, labas ang utak, bali ang paa, bali ang kamay. Subalit sa kasisigaw ng aking beloved wife ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, binuhay na muli ng ating pinakamamahal na Panginoon ng aking anak. Sa madaling salita, nawala lahat ng aking kabuhayan. Binabaho kaming muli ng mahal na Panginoon. Subalit nung makita kong buhay, panibagong himala ay binigay ng mahal na Panginoon. Tuwan-tuwa ako, muli lumapit ako sa ating beloved children. Ang sabi ko, may pagkakataon pa ba ako na maging manggagawa uli? Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinayagan akong muli na maging manggagawa na ating mga beloved children. Nagkatotoo ang sinabi ng mahal na Panginoon na ating beloved evangelist na muli kang babalik dito sa gawain ito kapag ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon. Kaya yung pong salita ng ating mahal na pastor ang hindi ko makakalimutan. Kaya po mga minamahal, napakarami pa ako magpapatotoo sa inyo. Subalit dahil po sa ating oras, hanggang dito na po lamang at ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.